Ngayong umaga sa Pinoy MD, couple tattoo na nagpapaalala ng masakit na nakaraan, gusto nang ipabura at ibabaon sa limot. To the rescue ang dermatologist na si Doc Jean Jan. Pagkain ng hilaw na lamang dagat, ligtas ba? Pangarap na plump and kissable lips na uwi sa pangingitim at pamamaga. Paano ito maiiwasan? At ang nurse ng bayan na si Nurse Abby, dadayo ng Quiapo para magkarinderya raid. Ano ang mga tanong pangkalusugan ng mga kapuso nating nagtatrabaho sa mga kainan? Rise and shine mga kapuso, it's Pinoy MD time. Welcome po muli. Kaya ito na ha, simulan na po natin ang ating weekend sa pagtalakay ng mga usaping pangkalusugan. Kasama syempre ang inyong pinagkakatiwalaang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Ako po si Connie Season, eto na. Simulan na po natin ang pagsagot ng inyong po mga health-related questions. Maya-maya lamang, kasama po ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean. At syempre, makakasama po muli natin ang ating nurse ng bayan naman na si Nurse Abby para alamin ang mga tanong pangkalusugan ng ating mga kapuso na siya namang sasagutin syempre ng ating mga doktor ng bayan. Kaya abangan po yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan. Welcome back sa Pinoy MD at syempre i-welcome na rin po natin ating resident dermatologist na si Dr. Jean para sagutin na ang mga pinadala niyo sa aming mga health-related questions sa aming FB page. Good morning, Dr. Jean! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng nakatutok ng Pinoy MD. Unang tanong, Doc, ha? Ano raw ba, Doc, ang luna sa manipis na buhok? Ipinadala yan ni Jessa Tagaro Cortez, Taipen. Jessa, thank you sa iyong katanungan. Alamin muna natin ano ba ang sanhi ng thinning of your hairs or yung paglalagas or pagninipis ng iyong mga buhok, no? Unang-una, it could be your lifestyle habits, no? Madalas ka ba nagpapakulot, nagpaparelax ng hair? Pwede rin kasing makadamage siya ng mga hair strands or ating mga hair follicles at pwede rin maglagas or magkaroon ng inflammation sa scalp or magkaroon ka ng allergic reaction at maglalagas yung mga hair na yan at mag-thin out, no? Pangalawang sanhi could be stress, no? Because stress can actually increase yung tinatawag na hormones na cortisol, no? At kapag nag-increase yan, nagkakaroon ng inflammation sa hair follicles at nagkakaroon ng paglagas or pagnipis ng hair, no? Ang isa pa ay pwede rin mga nutritional deficiencies. Baka sa pagkain mo, kulang ka ng iron. And of course, pwede rin namang mga medical conditions, no? Could be thyroid problem, anemia, or mga hormonal changes na nangyayari. Pag nalaman na yung cause niyan, of course, pwede na rin niyang sabayan ng mga pamahid like mga minoxidil, no? Mga corticosteroid creams or mga herbs na mga in serum form na pwedeng in conjunction with this mga minoxidil and mga corticosteroid creams. And of course, meron din tinatawag na low-level light lasers, no? Or yung mga sinusuot ba, no? Sa bahay na may mga ilaw, no? Nakakatulong din yung pagtubo ng buhok. And of course, meron na ngayong mga pag-aaral na nagsasabi ang pag-i-inject ng tinatawag na platelet-rich plasma, no? Or mga growth factors, or mga exosomes, no? May mga emerging studies and mga proven studies na nagsasabi na ito'y nakakatulong na rin sa hair growth. Next question. Ipinadala naman ni Lady Guard na si Honey Lou Bristol Balondo. Namaltos daw kasi Dok ang kanyang paa hanggang sa nangati ito. Nagbala tapos nagkasugat-sugat na. Sinubukan raw pa nga niyang maglanggas ng bayabas pero hindi pa rin daw gumaling. May sabon o ointment daw ba kaya na pwede niyang gamitin, Doktora? Unang-una mong gawin is just use a moisturizing soap. Baka rin kasi matapang yung sabon, no? And iwasan mo na yung kutkutin. And pwede tayo maglagay ng tinatawag na antibacterial creams. And of course, mga corticosteroid creams to decrease the inflammation and to hasten or tapabilisin yung ating healing na yan, no? And of course, mag-moisturize. But at the same time, mas maganda makita na rin yan ng doktor, di ba? Or ng dermatologist para mas mabigyan ka ng tamang lunas. Thank you, Dr. Jean. Pero hindi pa rin yan nagtatapos, syempre, ang ating mga usaping pangkalusugan. Kaya stay tuned. Magbabalik pa rin po agad ang... And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Kasama pa rin natin ang ating doktor ng bayan na si Dr. Jean para sagutin ang inyong mga pinadalang Facebook questions. Eto ang next question, Doktora. Ano raw kaya yung pwedeng gamot sa skin asthma naman? At eto pa, totoo bang dahil ito sa dust mite o allergy sa manok? Ang tanong na yan mula naman kay Segundo Z. Arnold.
Ang skin asthma, tinatawag na atopic dermatitis, actually is an allergic condition. Yes, totoo na maaaring ang triggers nito are house dust mite na tinatawag. And of course, yung mga iba-ibang klaseng pagkain at isa na dito ay yung chicken, no? But of course, ang pinakamaganda niyan ay ma-allergy testing ka, no? Another naman, sa mga foods, kadalasan, no, nag-allergy yung iba sa mga peanuts, sa mga dairy, no, sa mga gluten, or yung iba nag-allergy naman sa mga shrimps, no, or mga shellfishes, no. So dapat talagang matest ka. And of course, nagagamot naman yan. But first and foremost, you have to know what are your triggers. You have to moisturize and seal it with a moisturizer. And of course, kung namumula, meron mga steroid in the form of pamahid or mga creams. And kung may infection, mayroong, of course, may mga antibiotics na kailangan ng ibigay. And mga anti-allergy medications, antihistamine. What's very important for you is to go to a board-certified dermatologist para talagang masuri ka ng husto at mabigyan ka ng proper treatment. And last but not the least, ano raw ba ang gamot sa kilikili na Makati? 'Di ba? Mabilis bang humaba ang buhok kaya niyan? Mula naman yan kay Blet de la Cruz. Blet, no? Ang pinaka-common cause of pangangati ng kilikili ay simple dry skin, no? So, maaaring very dry yung mga ginagamit mong sabon, no, sa kilikili, no? Or baka mayroon ka rin mga pinapahid na skincare products that you could be reacting to, or tinatawag na contact dermatitis naman yung condition na yan, no? Halimbawa, may mga whitener ka ba na nilalagay, no? Or baka yung deodorant mo can be too drying or nagre-react ka. So, what we can do actually is, no, yung parang mga hairs na yan, to prevent it from growing, no? May mga tinatawag naman na mga laser hair removals, no? So, permanently, it can actually decrease the amount of hairs and maiwasan na yung sobrang pagtubo, no? And of course, importante talaga is you go to a dermatologist, no? Kasi hindi natin talaga alam what is causing the irritation or the itch on your underarm. Thank you, Dr. Jean. At syempre sa lahat po ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan, maraming salamat. Keep them coming until next Saturday, ha. Aabangan ho namin yung mga pinadala niyong mga tanong. And of course, mamaya marami pa rin tayong pag-uusapan, kaya stay tuned. Dito lang po sa... Ayun mga ka-brother, oh. Cheers! Kapag sinabing mukbang, malamang ang mga pagkaing nakahain, mga nakatatakam na pagkain. Mga idol, sariwa po ito mga idol. Pero ang 31 anyos na si Jesse Ebo, o mas kilala bilang si Boy Kilawin, kakaiba ang iminumukbang. Ang kanya kasing kinakain, mga hilaw na namang dagat. Oo, nagalaw pa. Ligtas nga ba ang pagkain ng mga hilaw na pagkain? Alamin natin yan mamaya. Kung pouty at plump lips ang usapan, syempre ang Hollywood celebrity na si Kylie Jenner ang laging example dyan. Yan ang lip goals ng ilan. Kylie Jenner's Lips Challenge tayo ngayon. Kaya naman, may isang trend na sumulpot para ma-achieve yan. Ang hashtag Kylie Jenner Challenge, success kaya? Abangan mamaya! Wala raw inuurungang challenge ang content creator na si AC Hombre. Pinaghiwalay mo kami. Lahat daw ng nauusong challenge online, laging achieved. Hindi ko alam kung ilang minutes siya dapat mag-stay sa lips. Hanggang sa napadpad siya sa isang pambihirang challenge, ang Kylie Jenner Challenge. O yung papakapalin katulad ng labi ng American socialite and businesswoman na si Kylie Jenner. Para kasi sa iba, kapag mas pouty at plump ang lips na gaya ng kay Kylie, mas magandang tingnan. Ginawa ko po siya kasi nakita ko siyang nagte-trend before. Ginawa ko lang siya out of my curiosity. Ang challenge na ito ginawa ni AC, not just once, but twice.
Unang ginamit ni AC sa kanyang challenge ang isang suction tube equipment na nabili niya online. Hindi ko alam kung ilang minutes siya dapat magstay sa lips para ma-achieve natin yung lips ni Kylie Jenner. Pero sige. Pagkatapos ilagay ang labi sa tube, hinayaan lang ni AC na masipsip ito. Second attempt ko naman po, ayun na po yung may mga nagko-comment po sa akin na itry ko daw yung product. Ang hugis isda na plumper, epektibo kaya? Abangan mamaya. Ayon kay Doc Ruthlyn Pecolera Salvosa, isang cosmetic surgeon, may pros and cons ang plumping ng ating mga labi. It's purely aesthetics. Your lips is plump, it will create a beautiful, younger look. The lips is redder, it's more hydrated. Downside naman if it's done too much. For us Asians kasi, because syempre gusto natin yung bagay lang sa ethnicity natin or sa race natin. Samantala, kamusta naman kaya ang resulta ng back-to-back lip challenge ni AC? Sa suction tube ang naging resulta. Hala, epic fail! Imbis na mag-plump ang kanyang mga labi, namaga at nangitim. Hindi ko alam na ganun na pala kalala kasi sa sobrang pagkalobo ng lips ko nun, hindi ko na nakita yung gilid ng lips ko na magang-magana. Eh dito naman kaya sa lip plumper na hugis isda. For the second time around, mission failed pa rin si AC. Imbis na soft and kissable lips, parang nabugbog ang kanyang labi. Just nagkulay ulit. Mangitim ulit siya, B. 1 week akong maga yung lips. Hindi ako makalabas ng bahay. So, lesson learned, hindi ko na talaga siya uulitin. Nako, anong nangyari? It uses a suction or vacuum. Doon sa negative pressure na yon, nagkakaroon ng vasodilation. Ibig sabihin, lumalaki or lumalaki yung blood vessels ng blood natin. So, nagkakaroon ng blood flow over that area. So, it creates the plumping effect. So, if you will use the vacuum or the suctioning or the pressure sa lips for a certain period of time, kunwari, matagal, like more than an hour. So, it's not that safe anymore. Ayon kay Doc, kapag tumagal pa ang paggamit sa suction tube, pwedeng mamatay ng tuluyan ang labi ni AC. If prolonged use of these devices, plumbing devices, vacuum devices, it may lead to hematoma. As you can see sa video, nangitim na yung labi niya. Namumuo yung dugo kasi nga masyado siyang congested. Kunwari, sobrang tagal talaga, baka mamatay yung lips or yung part na yun. Samantala, ipinasuri din namin kay Doc Ruth ang malaisdang lip plumper na ginamit ni AC. As you can see, medyo matigas siya, no? Silicone, but it is matigas. So, I'm a little concerned with the material because it will really cause irritation. Mapapansin mo, it's also bilog, it's circular, so hindi siya tugma sa natural shape ng lips natin because our lips meron siyang mga point and plumpness at certain point. Kaya ang payo ni Doc Ruth, umiwas na sa paggamit ng mga lip enhancer na hindi aprobado ng mga eksperto. At kung ang pangarap talaga ay plump lips, there are different ways to enhance or plump your lips. So, number one, if we want something more temporary lang, oil or lip gloss. There are different kinds of lip gloss, especially with mga mentholated or capsicum, yung medyo may irritant ng konti. Capsicum is yung mga pampaanghang. Diba, when we eat maanghang, mas nagpa-plump yung lips. Next is fillers. If you want to plump your lip for a certain period of time, like about a year or so, you can use fillers. But dapat hyaluronic or medical grade fillers. Sa lip filler injection, tuturukan ang iyong labi ng hyaluronic acid na pwedeng tumagal ng 1 taon. Nagkakahalaga ito ng 25,000 pesos per syringe. Kung buo naman ang loob at gustong gawing permanente ang plump lips, may mga cosmetic procedure na pwedeng subukan sa presyong 50 hanggang 70,000 pesos. The last option that we have is the surgical o ooperahan na. So, this is the permanent reshaping of your lips. We can do it local anesthesia, ibig sabihin hindi naman kailangan patulugin. Para lang siyang dental surgery, we're gonna put topical muna and then
i-injectionan ng pangpa-anesthesia, then we will reshape on your lips. Pero paalala ni Doc, mahalagang magpakonsulta sa lisensyadong esthetician o cosmetic surgeon para masigurong ligtas ang procedure. If you want to reshape on your lips more, go to your trusted doctor, aesthetic doctor or ENT doctor, because they know the anatomy of your lips. If mali yung pagkakalagay ng fillers, it may cause problematic problems or complications in the future. Pero bukod sa aesthetics, ang pinakamahalaga pa rin daw ayon kay Doc, ang siguruhing healthy ang ating mga labi. Always hydrate. Ang lips kasi natin, it's rich in blood vessels. So, di ba minsan pag natamaan or nasuntok or na-aksidente tayo, yung lips mabilis dumugo or mabilis pumutok. So, if you hydrate, magkakaroon siya ng hydration and magiging fuller siya. Also, you use mga skincare for the lips specifically. There are lip mask na tinatawag, lip oil or lip balm. If it's too dry or you feel na dehydrated ka, use these products and apply it on the lips. And then, avoid smoking kasi the smoking, it dries and it create pigmentations over your lips, so hindi siya maganda. And then, avoid alcohol-based skincare because it will dry your lips. Nawala na yung pamamaga ng lips. Pagkatapos ng halos isang linggo, nawala rin ang pangingitim sa labi ni AC. Sige na nga, lip reveal naman dyan, AC. Lesson learned na raw ang nangyari sa kanya, lalo pat puhunan niya ang kanyang itsura. Siyempre po, as a content creator, puhunan po talaga namin yung itsura namin. Lesson din yun sa akin na kapag may gagawin akong challenge, maglagay ako ng disclaimer. Kasi dahil dun sa ginawa ko, merong mga health professional content creator na kinall out ako. Mga kapuso, wag lang plump and kissable lips ang ating pangarapin. Siguraduhin din nating hydrated ang ating mga labi. Dahil mas magandang tingnan ang labing soft and healthy. Paano kung ang inaakala mong simbolo ng pagmamahalan? Noong time na yun, ayoko talaga magpatato. Kaso nag-decide siya na, sige na kasi couple nga. Maging alaala ng iyong masakit na nakaraan. May mga nababae na siyang chinachat. Sobrang nasaktan ako kasi hindi lang isang babae, 2, 3, 4, more than 10 girls. Ang masakit na alaala, pwede na raw ipabura? Handa ka na ba? Sobrang ready na. Alamin natin ang tama at safe na proseso ng tattoo removal kasama ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. 2014 daw nang makilala ni Ronaldin ang nooy kasintahan. Doon kami nagkakilala sa college namin, college days as co-dancers. Tapos yun, nagka-developan, tapos naging kami. Si Ronaldin na-fall na nga. Dito na raw nagsimulang lumalim ang kanilang pagsasama. 1 year of relationship, sobrang saya, tas sobrang jolly, bonding together, tas wala nang ibang mundo kundi siya lang. At bilang tanda ng kanilang pagmamahalan, inaya raw si Ronaldin ng kanyang boyfriend na magpa-couple tattoo. Tapos nung time na yun, ayoko talaga magpa-tattoo. Kaso nag-decide siya na, sige na kasi couple nga. 2015, nagpa-tattoo kami. Ang kanilang napiling ipatattoo ang infinity na simbolo sana ng panghabang buhay nilang pagmamahalan hanggang isang araw. 2021 lang siya na parang starting ng nagloko. Parang hindi ko na-feel yung, alam mo yung love na ipaparamdam sa'yo. Wala na siyang update, wala na siyang kahit I love you. May mga nababae na siyang chinachat, mini-message. So yun, nag-decide ako na mag-break na lang kami. Masakit sobra. Ang 7 taong pagsasama may hangganan pala. Si Ronaldin at kanyang boyfriend nauwi sa paghihiwalay. At ang tanging naiwan na lang ang couple tattoo na alaala ng kanilang minsang pagsasama. 3 taon na ang lumipas, si Ronaldin naka-move on na. Pero ang couple tattoo nila sa kanyang braso, hindi pa.
dahil laging nakikita, lagi niya raw itong naaalala. Hanggang sa may nakapagsabi raw sa kanya na pwede niya itong ipabura. Nagtatanong-tanong din po ako sa mga kasamahan ko na nagpatanggal ng tattoo. Then sabi nila, hindi naman masakit, basta ready ka lang talagang matanggal siya. Kung burado na yung tao na yon, mas burado na yung mga bagay na meron kami noon. To the rescue ang ating resident dermatologist na si Doc Jean Marquez dyan. Ang ginagawa ng pigment laser is the laser energy will hit the pigments ng iyong tattoo. And then, pag hinit niya yan, isa-shatter niya yon. No, isa-shatter niya, gagawin niyang maliliit. It will break the pigments into smaller particles. And then later on, the immune system natin will slowly and gradually remove it from our body. So it takes about 3 weeks for that to be accomplished. And it's a good thing that your tattoo actually is color black, no? Because the fastest color that can be removed by a pigment laser is the black tattoos, no? Time to say goodbye sa mga markang nagpapaalala ng iyong mapait na nakaraan, Ronalyn. So sa umpisa, lalagyan lang natin ng anesthetic cream. And then after nun, i-injectan pa rin natin ng injectable, no, anesthesia para sure talaga na hindi ka masaktan. Pagkatapos lagyan ng anesthesia, sisimula na ang mismong laser procedure. After less than 1 minute, bahagya ng lumabo ang tattoo ni Ronalyn. Nilagyan na rin ito ng topical antibiotic para iwas infection. Sa laser tattoo removal, kailangang tapusin ang 3 session bago tuluyang mawala. Well, nagre-range siya ng 5,000 usually up. It depends kung gaano kalaki yung tattoo. Pero paalala ni Doc Jean sa mga nagbabalak na magpatanggal ng kanilang mga tattoo, kumonsulta at ipagawa ito sa mga lisensyadong espesyalista. Umiwas din daw sa mga hindi ligtas at hindi aprobadong tattoo removal. Some patients, when they don't want their tattoos anymore, pinapatatuan nila ng puti. Pag tinatuan mo yung puti, you're just covering the pigments, no? And then later on, pag hindi maganda ang pagkagawa, pupunta sila sa mga doctors and sasabihin na they want to have their tattoos removed by lasers already, which is very bad, no? Kasi ang pigment lasers will not be able to remove white pigments, no? So wala na tayong magagawa doon, no? Some naman, ang ginagawa nila with their tattoos, no, sinusunog nila. So which is very bad because that tattoo can be replaced by a keloid, which is even worse. The safest and the most effective way of removing tattoo is having a tattoo laser removal. Don't forget na within actually 3 to 6 weeks, you can follow up already, no? So pwede ka nang to have the second treatment, use only a moisturizing soap, no? Because we don't want na ma-irritate yan, no? We'll only recommend a mild, no, moisturizing body wash, no, liquid, no? And then meron kang ipapahid dito sa hypertrophic scars mo, meron tayong i-reseta sa labas na pang-pa-flatten, no? Meron ka ring mga lotion na ipapahid for better healing and to decrease the inflammation or yung pamamaga at pamumula. Masaya ako kasi ano na siya nag-fade na talaga siya. Tapos excited ako sa kalalabasan nung pagtanggal ng tattoo. Pag nagpapatattoo kasi ang isang couple, no? So it's a mutual decision, no? So maaaring ito ay nagbibigay sa kanila ng sense of belongingness. They feel, no, that there is that commitment sa isa't isa. Sa proseso na ito ng pagluluksa, sa pag-move forward towards accepting na tapos na ang relationship, maaaring ito ay isang coping style, na isang coping mechanism ng isang individual para makatulong, no, sa pag-move forward nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang buhay para kay Ronalyn. Nawalan man ang iniibig, hindi naman mawawala ang pagmamahal niya sa sarili. Kailangan ko din i-love yung self ko. Pwede naman palang ibalik ko yung sarili ko dati. Nagpaganda, nag-enhance sa sarili ko. Pwede naman akong mabuhay na wala siya eh. Ang mga sugat ng nakaraan, pwede pang maghilom.
basta't handa itong harapin one scar at a time. Our health is our priority. Kaya naman dito po sa Pinoy MD, sagot na namin ang inyong mga tanong pangkalusugan. Ang nurse ng bayan na si Nurse Abby, saan na naman kaya ang duty ngayong umaga para maghatid ng serbisyong pangkalusugan ala Pinoy MD? Nurse Abby, where are you na? Magandang umaga mga ka-Pinoy MD. Ako nga pala ang inyong nurse ng bayan, Nurse Abby, always on duty. May tanong ba kayo para kay Doc? Don't worry, dahil basta tanong pangkalusugan, may sagot agad si Doc dyan. Ang next stop ni Nurse Abby, sa Quiapo, Maynila. Pero bukod sa food trip, ang kanyang misyon, makikarinderya raid sa mga kapuso natin doon. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, ay perfect! Dahil ngayon, nandito tayo sa Quiapo, Manila! Pero hindi lang ito food trip ha, dahil sabi nga nila, a way to a man's heart is through his stomach. Kaya naman, kakamustahin natin ang mga tao sa kusina sa ating karinderya rin. Let's go! Sa kalsadang ito sa Quiapo, matatagpuan ang isang kainan na pagmamay-ari ni Nanay Jennifer na 2 dekada nang nagluluto. Anong specialty mong ulam o niluluto, ma'am? Wala akong masal pampato lahat ng chicken adobo, curry. Lahat ng klase ng luto ng manok. Tapos mga vegetable. Tapos, ma'am, anong oras nagsisimula ang pagbukas niyo dito sa karinderya? Sa mga 5. 5 a.m. Tapos, anong oras kayo Wala nagsasara? po sara. Wala? 24 hours. 24 hours? May tindera ka sa gabi. So, anong oras ka naman natutulog kung 24 hours to? 12 midnight. Ang daing ni Nanay Jennifer, sa edad niyang 63, mabilis na raw siyang mapagod. Hihingal ako, minsan pag talaga nasasabahan, nahihilo. High blood din kasi ako. High blood ka? Diabetic pa. Hala! Naku, ma'am. Mataas ang cholesterol ko. Ano ang diet natin? Paano tayo kumain sa isang araw? Mga ilang cups ba tayo ng kanin? Dati, dapat talagang cups ko half lang. Yes po, sobra. Nagiging 1.5. Pagka napalakas, nagiging 2 cups. Dahil madalas at mabilis mapagod si Nanay Jennifer, BP check muna tayo, Nanay Jennifer. 130/80 ka. Not bad, ma'am. Medyo elevated, pero since nagme-maintenance naman, buti na lang sumusunod. Okay, good. Pero ma'am, pahinga-pahinga din, no? Alam ko namang masipag ka, ma'am, pero di ba, enjoy naman muna. Huwag ka masyadong papagod dito. Kaya naman ang tanong ng bayan kay Doc, ipinaabot sa ating nurse ng bayan. Doc, totoo ba na dahil sa edad ay mas mabilis mapagod ang tao? Of course, talaga naman ang ating katawan, ang organs natin, lalo na ang puso natin, habang tayo nagkakaedad, pwede naman talagang pumalya yan. No? Pero pwede nating mapabagal ang pag-edad o na nakaakibat ng pagpalya ng ating puso. Number 1, of course, tingnan natin yung control ng ating presyon. Pag mataas ang blood pressure, maaari itong magdulot ng sobrang resistance sa ating puso. The more natin itong ini-stretch, no? Darating po ang punto, maabot niya na yung limitasyon ng kanyang stretch at dyan na po magiging dahilan kung bakit magmamanifest po kayo ng failure symptoms. Bale, ito, pinapabigay ni PMD. Maraming salamat, ma'am. First aid kit to, ma'am. So, meron ditong, kunwari, pag nasugatan ka, syempre, naghihiwa ka lagi, di ba, ma'am? Meron din dito paracetamol, pag ikay biglang nilagnat. So, ito ay para sa inyo, ma'am. Sabi nga nila, kapag may usok, may nagluluto. Katulad na lang ng kainan na ito na patok ang mga pagkaing nakatusok. Pero isa sa mga kalaban ng mga tindera dito ay ang usok. Kung pasiklaban lamang daw ng ulam, may panlaban dyan ang tinderang si Hamida. Bukod kasi sa mga lutong ulam, mayroon din daw siyang tindang inihaw. Bale, sa isang buong araw, ma'am, gaano katagal po kayo nag-iihaw? Bale, buong araw po. Kasi minsan mag-start kami mag-ihaw alas 2 hanggang sa gabi na alas 12 ng gabi. Ay, ganun kalit.
Hindi ka po ba nahihirapan? Kasi lagi kang exposed po sa usok dito, hindi lang sa pagluluto, pero pati yung mga sasakyan dito. Minsan kasi pag makaano ako ng mga usok, minsan nararamdaman ko na parang yung hininga ko parang hindi masyado okay. Ganun. Tapos, minsan pag mainit yung araw, napapagod ako, minsan nahihilo na rin ako. Nurse Abby, ipaabot mo na nga kay Doc ang tanong ni Hamida. Doc, totoo ba na ang madalas na exposure sa usok ay nakakadulot ng TB sa tao? Ang tuberculosis ay isang nakakahawang sakit. Hindi yan nakukuha sa environmental toxins, no, tulad ng sa usok. Maaring nagkataon lamang because pagka-expose sa usok or sa mga pollutants, definitely hihina din ang resistensya ng kanyang baga. Kung hihina po ang inyong resistensya, then ma-overcome nito ang ating immune system, kung kaya't maaari po tayong magkaroon ng infeksyon ng tuberculosis sa ating baga. Mabuti na lang at may maayos na ventilation sa lugar. Dahil pagluluto ang madalas na ginagawa nila, tila'y nakikipaglaro sila sa apoy. Kaya naman, hindi na bago sa kanila ang pagkapaso. Katulad na lang ni Ma'am Aya. Kaya tara, kamustahin natin siya. Ang 39 anyos naman na si Aya, madalas daw mapaso kapag nag-iinit siya ng paninda niyang ulam. Anong ginawa natin nung napasok ka? Wala po na. Sabi ko, aray, yun lang, aray. Tapos nilagyan ko ng ice. Yun lang po. Yelo lang. Yelo lang. Yun ang ginagamit. So, mismong yelo ang nilagay mo doon? Yelo po. Okay. Yun ang usual na ginagawa mo pag ikay napapasok? Oo, yun lang po. Ice lang. Ice lang ginagamit ko talaga. Kasi para mawala yung mainit ng tubig. Wala ka namang nilalagay ng ointment, anything? Wala po. Dok, totoo nga ba na isa sa mga magandang lunas para sa pagkapaso ay yelo? Pwede naman cold temperature, or much better kung halimbawa napaso po kayo, ang immediate na gawin ninyo is itapat nyo po sa running water. No? So aside from magkakaroon ito ng cooling effect, no? At the same time, kung sakali man may mikrobyo, malilinis pa din natin. So it will also prevent contamination ng napaso po ninyong sugat. Mabuti na lang at laging may baong health tips si Nurse Abby at may first aid kit pa. Ang payo ng mga eksperto, hugasan ang parte na napaso sa running water. Sunod na pahiran ito ng burnt ointment. Makakatulong din ito para mabawasan yung number one, yung sakit, no? At the same time, para mas madali ding gumaling. Magluto ay di biro, maghapong nakatayo. Yan naman daw ang halos araw-araw na sakripisyo ng 37 anyos na si Joselito. Halo rito, halo ron. Kahit mahirap ang trabaho, tumagal daw ng 19 years sa isang kainan si Mang Joselito. Ngunit kapalit nito ang madalas na pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Tara, kamustahin natin siya. Bali sir, anong ginagawa niyo sa isang buong araw? Kasi gigising ka ng 1:30 AM, tapos yun, dyan ka lang lagi sa kusina. Kasi hindi ka man na pwede makaupo. Kailan, lagi mo babantay yung trabaho mo talaga. Kasi hindi pwede yung nakakaupo ka ng matagal kasi baka mamasusunog yung luto. Tapos sir, nabanggit niyo sa akin na, di ba, may sumasakit sa inyo. Tolerable po ba yung pain o talagang sobrang sakit? At recurrent po ba? Meaning, paulit-ulit? Titiisin mo talaga yung sakit. Minsan, ina-aplasan ko na yung pang-aplas talaga, yung mga amiga talaga. Minsan maano naman, pero maya-maya, bumalik na naman ang sakit. Ay, Doc, totoo nga ba na ang madalas na pagtayo ay nakakadulot ng joint pain? Supposedly, pag tayo po ay nakatayo, no, meron pong valvula na nagdadala o kumbaga, para yung daloy ng ating dugo ay hindi maapektuhan ng gravity sa ating pagtayo. No? So, ngayon, itong mga valvula na to, lalo na doon sa ating mga veins, pwede po silang nagiging depektibo, lalo na pag palagi nga po tayong nakatayo. Iwasan nyo rin po ang pagbubuhat ng mga mabibigat, no? Aside from iwasan na matagal na pagtayo, no? O masyadong malayong paglalakad. Mang Joselito, tandaan po natin ang payo ni Doc Oyi. Para sa iyo rin ang pabaong Pinoy MD First Aid Kit. Makakatulong po sa iyo kasi nga, di ba, nasa kitchen ka. So, hindi naman natin maiiwasan na medyo merong mga minor accidents, mga cuts. Meron itong mga kagamutan na pwede makatulong po para sa iyo. No? Mga kapuso, tandaan,
Kahit maghapon tayong kumakayod, pahinga-hinga rin pag may time at laging pakinggan ang katawan at pakaingatan ang kalusugan. Mga ka-Pinoy MD, basta katanungan at serbisyong pangkalusugan, sagot na namin yan! Hanggang sa susunod kong duty, baka naman lugar na nyo ang mabisita ko. Hanggang sa muli! Kaya, huwag magpapahuli at i-comment na sa aming social media page ang lugar na gusto nyong dayuhin namin. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD. Sa bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro, nakilala namin ang vlogger na si Jessie. Kwento niya, dahil nakatira sila malapit sa dagat, isda ang madalas inuulam nila. Pero hindi raw niya ipiniprito, isinisigang o iginagata, ha? Ang paraan kasi ng paghahanda niya ng lamang dagat, hilaw o yung kinilaw. Hilaw po siya na isda, tapos lalagyan po na siya ng suka. Mula bata pa ako talagang mahilig na ako sa kinilaw. Nakasanayan namin po. Napakasarap, feel na feel po namin ang sarap pagka sa kinilaw na po. Hindi raw lumilipas ang isang araw nang hindi siya kumakain ng kilaw. 5 araw po, nakakain po talaga. Kompleto po yung araw na yon. Nakapagkilaw ko sa isang araw po, isang beses. Mga idol, ito, pugita yan. Ilan nga sa mga madalas niyang kinikilaw ay ang pugita, igat, flying fish, talaba at iba pang mga lamang dagat. Si Jessie mismo ang humuhuli ng isda na kanyang kinikilaw. At ngayong araw, sinamahan namin siya manghuli ng isdang lilang. Matapos ang halos 1 oras na pagpalaot, nakahuli na siya ng pagkilaw niyang isda. Hilaw man daw kung kainin, ang mahalaga, linisin ang isda bago kilawin. Ginakaliskisan ko po siya, hugasan ng maayos, tinatanggalan po ng laman loob. Handa na po ako ng suka, sili, at mga ricado. Pero pag sa tingin daw niyang sariwa ang isda, mula sa pagkakahuli, sausaw-sausaw na lang daw sa suka si Jessie. Pag wala pong ricado, talagang ginasawsaw ko lang po dito sa suka. Pag sariwang-sariwa, sir, talaga yung pag galing pa lang talaga sa dagat, sir. Bayan kung tawagin na dito, buhay pa, oh. Oh, ayun mga idol, ikilawin natin ito ng buo mga idol. Oh, nagalaw pa. Wala naman daw naranasang masamang epekto kay Jessie ang pagkain niya ng mga hilaw na pagkain. Gumaganda po ang pakiramdam ko at kahit kailan po hindi po ako nagkakasakitan dahil po sa kinilaw, talagang maganda po ang kilaw sa akin. Pagka sarap-sarap man ang kilawin, ingat-ingat pa rin po ayon sa mga eksperto. Ang mga hindi nalutong pagkain kasi, posibleng may dalang salmonella na isang uri ng bakterya na pwedeng pagmulan ng sakit sa ating intestinal tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang salmonella bacteria ay posibleng magdulot ng mga sakit sa tao katulad na lamang po ng diarrhea, palanakit ng tiyan, lagnat, pagkahilo at pagsusuka. Kaya mga kapuso, kapag nakaramdam ng mga ito, magpatingin na ho agad-agad sa mga pinagkakatiwalaan yung doktor. Kung hindi nga fresh na ang isda, meron tayong kakumpetensya sa ating mga pagkain. Yan ay mga mikrobyo. At kung ang temperatura at kung saan pinaglagyan yung pagkaing isda ay talagang conducive para po magkaroon ng kontaminasyon, magkaroon ng bakterya, talagang magiging harmful po yung pagkain ng mga ganong klaseng pagkain. Pero ayon kay Doc Oyi, ang ating internist at functional medicine expert, nakatutulong ang paggamit ni Jessie ng suka para masigurong ligtas ang pagkain niya ng hilaw na isda. Maraming mikrobyo na hindi kakayaning mabuhay sa asido or sa maasim na environment. Kung kaya nagkakaroon nga ito ng antibacterial properties itself kung tayo po ay maglalagay ng mga acidic na mga substances sa ating kinakain. Payo ni Doc, bukod sa suka, kayang-kaya nating umiwas sa sakit na posibleng dala ng hindi maayos na paghahanda ng pagkain. Tandaan, maghugas ng kamay bago at pagkatapos humawak ng hilaw na pagkain. Linisin ang mga sangkalan at ibabaw ng hilaw na pagkain.
Gumamit ng magkaibang sangkalan para sa hilaw at nalutong pagkain at siguraduhing luto hanggang loob ang mga nilulutong pagkain. Samantala, sinisigurado naman daw ni Jessie na ligtas ang kanyang mga kinakain. Alam ko po yung hindi karapat-dapat sa aking katawan na pangkinilaw. Nakakasigurado po ako sa sarili ko na ligtas po ako sa kinikilaw ko. Ang kinilaw nga raw ng isda, pinapartneran pa niya ng kinilaw na gulay. Sabi nga nila, you are what you eat. Kaya tandaan mga kapuso, bukod sa pagkain ng masusustansyang pagkain, siguraduhin ding maayos ang paghahanda ng ating mga lulutuin. Samantala, nakaisang oras na naman tayo na masaya at pakabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Till next Saturday mga kapuso. Magkikita-kita po tayo 6 a.m. in the morning dito pa rin po sa ating GMA Network. At ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan, nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa isang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.